kaning atuang sa FB, marami pong mga kapatid natin nga taga Luzon, pati na yon sa iba't ibang bahagi ng daigdig, bansa nga mga OFW na palaging nakasunod, labi na sa atong YouTube channel. So, muna nga, yan ang kailan nga magsasalita na ako ng Tagalog. Bago tayo magsimula mga kapatid sa ating talakayin ngayon, araw, bis lang po tayo sa mga request sa ating mga viewers sa YouTube. Ating talakayan, nagre-request po sila na ating talakayan, ano po ba ang araw na pahinga, ang totoong araw ng pahinga, yung bang Saturday o Sabado o ang Sunday. Pero yun ang ating talakayin ngayong araw, based po sa mga request ng ating mga kapatid na ating mga subscribers natin, yung kanilang mga comments. So ating talakayin ngayon patungkol dyan sa ano po ba ang tunay na araw ng pahinga nating mga Kristiyanos at sa mga Hudyo. So bago tayo magsimula, manalangin muna tayo mga kapatid. Hingingin natin ang panalangin po ng banal na Espiritu. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang aming puso ng mga nananalig sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang apoy ng inyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila'y malilikha at sa gayoy mapaninibago mo ang mukha ng mundo. Patuloy, manalangin tayo. O Diyos na liwanag, O Diyos na liwanag ng Espiritu Santo, turuan ang mga puso ng mga mananampalataya. Ipagkaloob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo at ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan at sa tuwinay magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming loob sa pagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, patuloy po tayo mga kapatid sa ating programa. I said earlier, ang ating talakayin ngayong umaga, ngayong araw, patungkol sa ano po ba ang araw ng pahinga para sa ating mga Katoliko o sa ating mga kapatid, especially sa ating mga kapatid na mga SDA. Ano po ba ang araw sa kanilang pahinga? Pero bago mauna mga kapatid, ating sandali lang, meron po tayong on PowerPoint. Sandali lang. So, una-una mga kapatid, ating talakayin yung kanino bang araw ng pahinga ang Saturday mga kapatid, di ba? Kanino bang araw ng araw ng pahinga yung Saturday? Para sa ating mga kapatid nga mga SDA, yung made in US na Sabbath Keeper, made in US lang pala sila mga kapatid natin mga SDA, Seventh-day Adventist Church. Ang totoo ng ang tunay ng mga Sabbath Keeper yung taga-Israel, yung mga Hudyo, di ba? So, pero yung mga kapatid natin nga mga SDA na dito sa Pilipinas, made in US sila, kay ang nagtatag sa kanilang simbahan
si Miss Ellen Goldbite na. So nakarehistro sa SIC noong 1863. So yon ang totoo ang tunay na mga Sabbath keeper, yung taga-Israel, mga kapatid, yung tinatawag natin na anong yung Judaismo. Mayroon po tayong i-open, mga kapatid, bago tayo patuloy sa ating talakayin. So ating pang hinahanap saan ba ito pong file na to, ating ito na. So patuloy tayo nang gagamitin na, mga kapatid. Bakit mag-insist ang ating mga kapatid na mga CSD nga ang totoo na araw ng pahinga ang ika-7 araw ng linggo, ng ganang diwag, yung tinatawag natin na the 7th day of the week, di ba? So ika-7 araw ng pahinga ang tinatawag na 7th day of the week. Yon ang ibig sabihin nila. Unang sitas na gagamitin nila, bakit po para sa kanila ang tunay na araw ng pahinga na binagay ng Diyos, yung ika-7 araw. Isas gagamitin nila yung sa panahon sa creation. Ang Genesis 2:3, kung ating tingnan, babasahin natin, ang Genesis 2:3, pinagpala niya ang ika-7 araw at itinanggi sapagkat sa araw na ito siya nagpahinga matapos likhain ang lahat. So, ano pong araw natapos ng ating Panginoong Diyos ang paglikha ng sanlibutan? Ika-7 araw, at ng araw nito siya po nagpahinga. So, anong araw ang Diyos nagpahinga? Ika-7 araw, mga kapatid. So, yung ika-7 araw na pahinga ng sa panahon nagpahinga ng ating Panginoong Diyos, panahon ng creation, yun po ang araw na ibinigay niya sa kanyang katauhan sa Israel. Yan ang mababasa natin sa Exodo, Kapitulo 20, versikulo 8 hanggang 10, mga kapatid. Ang ika-7 araw, kailan nagpahinga ang Panginoong Diyos, yun po nga araw ang ibinigay niya sa kanyang katauhan sa bayan ng Israel. Tingnan babasahin ang Exodo 28 hanggang 10. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang ika-7 araw ay araw ng pamamahinga at italaga ninyo sa akin sa ika-7 araw. So, anong araw po ang ibinigay ng Diyos sa kanyang katauhan doon sa bayan ng Israel? Ika-7 araw. Anong araw po na pahinga mula sa creation, yung sa mga gawain ng Panginoong Diyos, ika-7 araw. Kung tingnan natin, mga kapatid, maliban dyan, pati sa Deuteronomy, mababasa din natin sa Deuteronomy 16:5 na ika-7 araw din rin ang inuutos ng Diyos na ang katauhan magpahinga ng ika-7 araw. So yun po ang tinatawag nila na ultimate nga law na ibinigay ng ating Panginoon
ng sa katauhan niya sa Diyos kung sa katauhan sa bayan ng Israel. So, ano po ba ang mapapala natin mga kapatid kung tayo ay sumusunod sa utos ng Diyos sa araw ng ikapito? Tingnan natin ang sulat ni Propeta Ezekiel. Ating tingnan mga kapatid ang sulat ni Propeta Ezekiel 20:20. Ano po ba ang mapapala natin kung tayo ay sumusunod sa utos ng Diyos sa araw ng pahinga ng ikapitong araw? Ating babasahin mga kapatid. Ang Ezekiel 20:20. Yon ang ating mabasa. At pahalagahan nila ang araw ng pamamahinga, sapagkat ito ang mag-uugnay sa kanila at sa akin, at sa ginto'y makikilala nilang ako si Yahweh, ang kanilang Diyos. Ano po ba ang mapapala natin mga kapatid pag sumusunod tayo sa utos ng Diyos sa ikapitong araw, ang araw ng pahinga na inutos ng Diyos? Ang mapapala natin, tayo po kilalanin niyang bilang kaniyang katauhan. So yung hindi sumusunod sa ikapitong araw mga kapatid, hindi yun maituturing na bilang katauhan ng Diyos. Diba? Yun ang mga argumento sa kanila mga kapatid. So, malinaw sa sulat ng Propeta Ezekiel, yun lang ang ikapitong araw para po tayo bilang maituturing o makilala bilang katauhan ng Diyos. Maliban dyan mga kapatid, ang araw ng pahinga na ikapitong araw, hindi lang yun para sa mga taga-Israel. Kung ating babasahin pati ang mga dayuhan mga kapatid, sa Isaiah 56:5, hindi lang para sa mga taga-Israel, kundi para po yun sa mga dayuhan, lahat ng bayan. Mga kapatid, kung ating babasahin ang Isaiah 66, 22 hanggang 23. Maliban dyan, kung ating babasahin ang Isaiah 56:2, sabi ni Yahweh, ating babasahin, sabi ni Yahweh, sa kanyang bayan, ayon sa karatarungan, at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang pagliligtas ko'y di na mahuwat. Ito ay darating. Ito'y mahayag sa inyong paningin. Dos, mapalad ang taong gumagawa nito. Ang anak ng taong ang tuntunin ito. Ginaganap niya ang marapat gawin sa araw ng pamamahinga, sa gawang masama ang kanyang sariling iniiwas. So ano po ba ang mapala natin mga kapatid kapag tayo sumusunod sa utos ng araw ng pamamahinga, yung araw ng ikapito? Mapalad po tayong sumusunod mga kapatid. So makatanggap po tayo ng biyaya mga kapatid. Yun ang utos ng ating Panginoon. Sa bagong tipan mga kapatid, mababasa ba natin na ang ating Panginoong Hesus ay sumusunod sa araw ng pahinga? Bago muna babasahin natin ang Lucas 4:16, ang sabi ng ating Panginoon sa Mateo, Ebanghelyo ni San Mateo 5:17 hanggang 18 mga kapatid, hindi po ang lahat ng mga utos sa lumang tipan sa panahon ng mga propeta, especially ng propeta Moises, hindi itinakwil ng ating Panginoon. Sa base sa pahayag
pinatunayan ng ating Panginoong Hesus sa Mateo 5:17 hanggang 18. Ating babasahin. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Ating gagamitin ng eyeglass mga kapatid para makadiretso-diretso po tayo pagbasa. Medyo malabo na yung paningin natin mga kapatid. Ating papasalamatan si Dr. Tina de Guzman. Siya po ang nagbigay sa ating eyeglass. Hindi po tayo humingi, binigyan lang po na tayo. Nakita niya tuwing tayo, ako po ang speaker sa weekly catechism na ginaganap dyan sa may San Lorenzo Ruiz every Thursday. Pag ako po ang request ni Dr. Ditsing, nakita niya medyo malabo na ang ating paningin. Pero ang ano pa mga kapatid, pag ang medyo yung may sapat na ilaw. Ating babasahin. Ulitin natin pagbasa. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang araw ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. So malinaw na mga kapatid na naparito ang ating Panginoon hindi para ipawalang bisa yung mga kautusan ng mga propeta. Naparito siya para maganap ang lahat. Yung gitawag natin, tinatawag ng fulfillment mga kapatid sa naturang kautusan. So, malinaw mga kapatid na sabi ng ating Panginoon, pinatunayan ng ating Panginoon na hindi po siya naparito para ipawalang bisa yung mga kautusan ng mga propeta, kundi para po bigyan ng liwanag at bahagi ng mga kaliwanagan para po maganap ang lahat. So, ang tanong mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus, sumusunod po ba siya sa ikapitong araw na yun ang araw na nagpahinga ang Diyos Ama? Kung tingnan natin mga kapatid ang Ebanghelyo ni San Lucas 4:16, ang hiding po hindi tinatanggap si Jesus ng Nazaret, pero ang mababasa natin sa 16, umuwi si Jesus sa Nazaret sa kanyang nilakhan, gaya ng kanyang ginagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa. So, malinaw na mga kapatid na ang ating Panginoong Hesus ay sumusunod o sa utos ng Diyos Ama. Panahon po sa creation na ang Diyos Ama ay nagpapahinga sa araw ng ikapitong araw. Resti Valios Carolino, congrats bro Tata Rosal sa imo atok gahapon. Kulang sa oras. Kulang po sa oras. Sige lang po kay pag ako'y magtutok ng nasanay na po tayo magtutok ng Bisaya, para sa akin yung basta po ako'y magtutok medyo mataas yun, parang mga 2 oras po, mga 2 oras hanggang 3 oras po ang tok, para basta ang topic ko na inataas na yun. Yung ano po sa Tagalog,
ang sakramento ng binyag. So, sige lang po. Okay na, pero at least tingnan ko ang mga comment, mga positive man yun, na unawaan pa rin nila kahit medyo mabilis ng ating pagpatuloy after sa 3 o'clock prayer. Binabilisan na natin para po natin, kaya meron pang sunod sa atin na isang speaker, si Brad Maron Serrano. Ang tapikon niya ay patungkol sa pagpangungmisal, Sacrament of Confession, Sacrament of Reconciliation. Bakit po tayo mga Katoliko ay mangungumpisal sa pari? Ang pangapari ay tao lamang. Ang Diyos lamang ang makabigay ng mga patawad sa katauhan. So, sige lang, Brad Ristic. So, patuloy po tayo mga kapatid. So, malinaw mga kapatid na ang ating Panginoong Hesus ay sumusunod sa utos sa araw ng pamamahinga, ang yung araw na ikapito. So, totoo naman yun mga kapatid. Diba? Pero kung tingnan natin mga kapatid, kanino po bang araw ng papahinga ang ikapitong araw? Kung tingnan natin ang Deuteronomy, ating munang i-reconcile mga kapatid, sapagkat kung tingnan natin ang Deuteronomy 16:5, ano po ba ang naganap ng taga-Israel sa tuwing sila, sa panahon na sila inuutosan na para magpahinga sila sa kapitong araw. Maliban dyan kapatid, kung babalikan natin ang Henesis 2:3, ang Diyos ang nagpahinga mga kapatid sa ikapitong araw. Kung tingnan natin sa creation, ikailang araw ba ginawa ng Diyos ang tao? Sa Henesis 2, Henesis 2:2 mga kapatid, ang tao, sandali lang po mga kapatid. Henesis 2:7, ang tao ginawa ng Diyos sa ika-6 na araw. So ika-6 na araw. Pagkatapos sa ika-6 na araw, ang Diyos nagpahinga ng ikapitong araw. So, kung tingnan natin ang tao ginawa ng Panginoong Diyos sa ika-6 na araw, then sumusunod siya sa ikapitong araw. So, ano po bang araw ang sa tao? Ang unang araw. Di ba? Ang unang araw ang sinunod niya, kay nilikha ang tao sa ikapitong araw. Kung tingnan natin mga kapatid, ang mabasa sa ikapitong araw, magpahinga kayo. Medyo may magkaiba mga kapatid yung salita ng ika-pitong araw at sa araw ng ikapito. Di ba? Yung sa araw ng ikapito is fixed na araw na yung sa araw ng ikapito, yun tinatawag, mag-consider natin weekly Sabbath. Di ba? Pero yung araw ng ikapito, like, halimbawa mga kapatid, nagsimula po tayo pag sa bagbilang sa araw ng Martes. So, yon ang simula natin pagbilang. So, sa araw ng Martes, ano po ba ang ikapitong araw mula sa Martes? Di ba? Martes, di ba? 4, 5, 6, 7, 8. Yun ang ikapitong araw. Yung Martes din yung araw na Lunes. Pero ang mababasa natin, ikapitong araw. So, hindi yun ibig sabihin mga kapatid na weekly Sabbath. Sa Hebrew Bible, kung tingnan natin, ang mababasa natin sa Hebrew Bible, ang mababasa, hindi yun, wala po tayong mababasa na ikapitong araw. Ang ating mababasa sa Hebrew Bible, kung tingnan natin mga kapatid, yun lang ang araw ng pahinga
ang Diyos na tinatawag na araw lang po nagpahinga lang po ang Diyos sa naturang araw, pero hindi na mabamasa kung anong araw siya nagpahinga. Diba? Sa Hebrew, in which the Old Testament was written in Hebrew. So, ating babasahin muna kapatid ang wala dito ang aking okay, wala dito. Sige lang. Nandun sa pikas natin cellphone, ang ginagamit natin pagla-live, di natin wala na po tayo sa air sa live pag ating buburahin natin. So, patuloy po tayo. Ikapitong araw, ang Diyos nagpahinga, ang taong nilikha niya sa ika-6 na araw. So, ano po ba ang unang araw ng tao? Yung ikapito, di ba? Ang ikapitong araw ng tao, ang unang araw, ano pong ang araw ang tao nagpahinga? Sa unang araw. Okay? Ika-6 naman na araw siya nilikha ng Diyos ang tao. So, yun mga kapatid, kung tingnan natin, maliban dyan mga kapatid, ang Exodo 21, bakit po nagpahinga, inutusan ng magpahinga ang mga taga-Israelita sa naturang araw? Yun po ganito po ang dahilan. Ito ang sinasabi ng Diyos, ako si Yahweh, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyo sa pagkakaalipin. Yun pala mga kapatid, yung ikapitong araw para sa taga-Israel, yun pala ang paglabas nila galing sa Ehipto. Kung may tuturo nila natin na parang araw nila ng sa atin yung tinatawag nating Independence Day, di ba? Parang araw lang nila sa paglabas galing sa Ehipto mga kapatid. Kung tingnan natin ang Deuteronomy 5:16 mga kapatid, ating babasahin, 5:15 hanggang 16. Alalahanin ninyong naging alipin din kayo sa Ehipto, at mula rooy nilabas ko kayo sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Kaya inutos ko sa inyong ipangilinin ang araw ng pamamahinga. So, malinaw mga kapatid, ano po bang araw na ang mga taga-Israel ay nakalabas sa alipin ng taga-Ehipto? Ikapitong araw po sila, ayon sa nakasulat sa Deuteronomy 5:15 hanggang 16. So, ituturing natin mga kapatid na araw lang po sa kanila ng kagawasan, di ba? Araw lang po na yung tuturing natin na Independence Day sa kanila. So, hindi yun ang araw ng pahinga na ibinigay ng ating Panginoon. Di ba? Maliban dyan mga kapatid, pinatunayan sa libro ng SDA, ito po ang libro ng SDA, Alpha and Omega Volume 8. Kung ating babasahin ang naturang libro, sumuporta po to sa nababasa natin sa Biblia mga kapatid. Sabat. Ating babasahin, ito ang aklat ng ating mga kapatid na SDA. Ating babasahin sa pahina 356. Thus, it is a memorial to creation. Ating babasahin ang may dulo. The seventh day of the week, a day of rest when work
is forbidden by the law of the Ten Commandments. Sabbath observance is based on creation. Genesis 2:3, 1 hanggang 3. Exodo Kapitulo 28 hanggang 11. Thus it is a memorial to creation, but the explanation for Sabbath observance also includes a mention of the liberation of the Israelites from Egypt. Deuteronomy 5:12 hanggang 15. So malinaw mga kapatid na pati sa kanilang libro ay pinatunayan na yung ikapitong araw is liberation lang pala sa kanilang pagkaalipin sa lupa ng bayan ng Ehipto. So, hindi yun ang matuturin natin ikapitong araw na nagpahinga ang Panginoong Diyos o ang Diyos Ama. Maliban dyan kapatid, hindi yun nagpapatuloy ang araw ng pagpahinga mga kapatid. Bakit po hindi nagpapatuloy? Kay pinahinto na po yun. Bakit po pinahinto ng Panginoong Diyos ang pagpahinga ng taga-Israel sa araw ng ito? Ang dahilan mga kapatid, yung taga-Israel ay naggawa po sila ng tinatawag natin judicial law. Na lubat pa ang aking, hindi na natin mabio ang aking PowerPoint mga kapatid dahil nalubat ang aking laptop, pero malapit na po tayo matapos. Hindi na lang, mamayang hapon na lang natin ang araw ng linggo ating talakayin. Ano po ba ang araw ng pahinga ng mga Kristiyano? Yun po ang ating talakayin mamayang hapon mga kapatid. Kaya malapit na po tayo matapos sa ating malapit na po. Sandali lang mga kapatid, ating munang i-charge para balik natin, para mayroon pa tayong mga 5 minutes na lang po bago tayo magkuhan. Kay mag-live pa po sa misa sa cathedral ang men celebrant ng ating pinakamahal na obispo, Bishop Martin Sarmiento Umuad. Sandali lang, atong itesay mo na para makita natin ano po. Sandali lang po mga kapatid, at nang itetry na para po natin ang kay hindi natin na ito ra mga kapatid ang ating sandali lang. Ito na. Ano po ba yun? Lang kayo mayroong nakablock sa ating sandali lang. Ito. So, patuloy ito mga kapatid. So, ano po ba ang dahilan na ipapatigil ng Panginoong Diyos ang pamamahinga ng taga-Israel sa araw ng ika-7? Nagawa po sila ng natawag natin judicial law. Ang sa kanilang judicial law, mayroon po silang tinatawag nating death penalty mga kapatid. Sa Exodo 35:3, pag gagawa lang kayo tuwing Sabat, gagawa lang po kayo sa tuwing Sabat, kahit na hasasain kayo ng pagkain, pag mahuli kayo ng mga parisyo at eskriba, papatayin kayo. Yun ang tinatawag nila na judicial law sa bayan ng Israel. Kaya ang taga-Israel is para silang hanggang ngayon, state religion po sila. Meron silang Ten Commandments o Divine Law, meron silang ceremonial law, yung ang kautusan nila patungkol sa mga pagkain, at meron silang judicial law. Yung judicial law, ang araw ng pamahinga, ginagawaan nila ng judicial law, yung may tuturing natong death penalty. So mahuli po kayo sa tuwing Sabat,
sa araw ng pamahinga sa kanila, kahit lang magsasaing kayo ng pagkain, ang hatol sa kanila ay papatayin kayo. Yun ang dahilan na pinahinto ng Panginoong Diyos ang kanilang pamamahinga sa araw ng ikapito. Yun ang ating mababasa sa Isaiah 1:13. Ang ating mabasa, bago tayo mag-extra mga kapatid, ating babasahin ang Isaiah 1:13 mga kapatid. Ano pala ang nangyari ng ating taga-Israel? Ayaw na kamong maghalad sa kawang o sakripisyo ng inyong insenso. Akong dulumtanan ang bagong buwan at ang Sabado. So yun ang mabasa sa Monsignor Yap na Latina Vulgata Biblia. Kung ating babasahin, yun ang huwag mag-alok ng walang kabuluhan at sakripisyo ang iyong insenso at kinamumuhian ang bagong buwan at Sabado. So yun ang ating mabasa sa Oseas 2:11. Kung ating tingnan bago tayo mag-extra mga kapatid, Oseas 2:11 o Oseas 2:11. At pipigilan ko ang lahat ng kanyang kagalakan, ang pagdiriwang ng kanyang bagong buwan at kanyang Sabado. Yon ang mababasa natin sa Oseas 2:11. Pinahinto na yon. Ang ating mababasa sa Juan 5:18 sa mga kapatid, sa mga katuwid higit na hinahangad ng mga Hudyo na papatayin siya, sapagkat hindi lamang niya sinisira ang araw ng Sabado, ngunit sinabi din ng ang Diyos ay kanyang ama at ginagawa ng kapantay ng Diyos ang kanyang sarili. So, sariling Diyos. So, malinaw kapatid na yung araw ng Sabat, mga kapatid, sinira ng ating Panginoon, pinahinto na, pinatigil na, and then sa katapusan kapatid, ating mababasa sa kanilang sariling aklat ng ating mga kapatid na mga SDA, na ang yung araw ng Sabat, itinuturi na yung peaking Sabat mga kapatid. Yun na ang ating last mga kapatid. Ito po ang aklat ng SDA. Ang naguluhan po, ang title po is Mga Kaganapan sa Huling Araw. Ano po ba ang nababasa natin sa pahina 161 mga kapatid? Pinainom niya ang lahat ng mga bansa ng alak sa kanyang maruming libog. Pahayag 14:6 hanggang 8. Kung paano ito nangyari sa pamamagitan ng pagpilit sa mga tao na tanggapin ang peaking Sabado. So malinaw na malinaw yung Sabado ng araw ng pamamahinga ng ating mga kapatid ng SD, yung mid-in US, pati na yung mid-in Israel mga kapatid, tinatawag na yung peaking Sabado. Wala na po tayong oras pagpatuloy. Acknowledge lang po si Brad Paul Angelo Sinugat. Brad Paul, kumusta? Good morning, Brother Tata. God bless you and your mission. Salamat po, Brother. Okay lang po. Buhay na ating kapanan mga kapatid. Ating partner Master's Control, Brad Jobe Romanti. Ating head ng production, Brad Manuel Ronquillo Jr. Ating executive officer, Reverend Father Darry Rosales. Ating station manager, walang iba, ang ating pinakamahal na Archbishop Martin Sarmiento Humad. Inyong lingkod, Brother Tarasal. Mamayang hapon po kami patuloy sa ating talakayin ang araw ng linggo, ang Domingo, Sunday. Yun ang araw ng pagpahinga at pagsamba ng mga Kristiyanos. Maraming salamat. Magandang linggo sa lahat. Papalain po kayo ng Diyos. Bye-bye. Sa DDX, DDAM, Radio Kampa, ang istasyon sa kamaturan.